I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Itong kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, guys, meron silang pakulo na naman. Agay, where is Duterte? Sabing ganon. Nasaan ba daw ang dating Pangulong Digong? Yung iba nagsabi kinidnap. Ba't wala daw doon sa kulungan si dating Pangulong Digong? Ay, ewan ko na lang sa mga ito, mga kababayan. Sabi po dito guys, basahin po natin. Ito yung dating AS niya, ano? Sabi dito guys, where is Duterte? They are telling me that is no Rodrigo or Duterte inside the facility. We are lost at this time and lulukuhan na to. Sabi ni, ayan Attorney Salvadora Medaldea, former Executive Secretary, March 13, 2025. Ayan guys, One News ang source natin. Ba, grabe, antindi. Sabi dito guys, One News, former Executive Secretary Salvador Medaldea revealed that the former President Rodrigo Duterte is not the ICC detention center where he was taken upon arrival in The Hague, Netherlands. Alam nyo guys, yung pinagpo-post nila, pinagsasabi nila sa social media. Ito daw dating Pangulong Digong, pagdating daw doon, wala daw doon sa detention center. Ito daw, kinidnap. Naglulukuhan na daw to, ganito. Plan daw, para kidnapin ng Sus Mario, Santa Clara, Marimar. Puro kayo paawa epek inunahan nyo kaagad ang Netherlands. Hindi nyo pa nga alam kung saan nilagay yung dating Pangulo. Kaloka. Itong mga to, puro fake news ang pinagpupost itong mga to Sabi pa dito guys, Medaldea said he was informed that Duterte has been transferred to the hospital but no details regarding his location were provided. Huwag nyo gawin sinungaling yung pamunuan ng ICC dyan, Kung sinabi dyan na in-inform na dinala sa hospital, ibig sabihin, totoo yun. Huwag nyo ikumpara kasi dito at doon, iba dito, iba doon. Tapos mga kababayan, pinapalabas nila sa social media na kawawa ito si dating Pangulong Digong, nag-iisa, walang nurse, walang nag-aalaga. Bakit? Sa kulungan ba pwede ang chaperon? Excuse me, at do you think pabayaan yan sa doon? Hindi sa pabayaan, natural. Ang ganda ng kulungan doon Tsaka, siyempre, igagalang din nila yan dahil dating presidente ng Pilipinas. ICC yan, guys. Mga dekalidad ang mga nakakulong dyan. Tulad ni dating Pangulong Digong, di ba? Sabi, we asked for the name of the hospital but until now, we have not received any information. We were told the President Duterte is not inside this facility, Medaldea said. Agay. Ito naman si Attorney Medaldea nagpapanik na di ba? Sino naman ang kikidnap diyan sa dating Pangulo, Aber? Hindi ba yun nakikita yung sitwasyon niya? Matanda na nga yung tao, kikidnapin mo. Kaloka naman kayo. Bakit? Uso bang kidnapping diyan? Sa loob ng facility sa loob ng ICC? Hindi kayo naloka. Palabas yung style niyo bulok para kaawaan kayo ng tao. Ay, nako. Wala na naniwala diyan, di ba? Express frustration, he claimed that this could be part of a large scam. Ay sus, Mario Santa Clara, Marimar kayo. Kwento nyo na lang sa pagong na panot. Sabi we are at loss at this time and lukuhan na to. I think this is part of their grand plan to kidnap the president. Ay sus, Mario. Ano yon? Isisisi nyo na ngayon kay PBBM na naman? Lahat na lang isisisi nyo. Ay sus. Paano naman kaya, kumusta naman kaya yung pambabanta ni Sara Duterte sa Pangulo? Napapatayin siya. Nagsasalita ba ang Pangulo sa inyo? Yung mga banta nyo sa kanya, yung pang-alipusta nyo, kayo. Yan na nga, safe na siya dyan sa Netherlands to extract the president from the Philippines and brought to a jet without knowing the destination, he said. Ito, sir, maghunis dili po kayo. Mas naniniwala ako sa mga statement ng ICC kaysa sa inyo. Puro kayo paawa ipek Medaldea added
they have requested the ICC for a visit but have not been given information about the hospital where Duterte was allegedly taken. Ayun naman pala, alam nyo eh. Oh, nag-akusa na kayo kaagad na kidnapping, part ng plano. Ay sus, Maria Joseph, kayo naman, no? We are heading back to the ICC to demand answer because a family member is waiting to see him. He added, agay, maghintay kayo, no? Sabi, where is Duterte? Ayan, no? They are telling me that is no Rodrigo Duterte inside the facility. Ay, nako, ewan ko dito sa mga to. Yan kasi, alam nyo, Attorney Medialdea, isa rin kayo eh. Hindi rin kayo marunong hindi rin kayo marunong na sawayin yung dating Pangulo, yung boss mo. Hindi mo sinaway. Doon sa mga utos niya noon, kill, overkill. Hindi rin kayo ikaw rin, isa ka rin sala rin eh. Hindi ka marunong magsaway sa kanya. Kung sinaway mo pa sana siya noon, dahil ikaw mismo ang ES niya, hindi sana siya nagkaganyan. Ako guys, nagsalita ako dito, parang sinisisi ko din itong mga nakapaligid sa kanya eh. Masyado kayong careless whisper kasi. O, tingnan nyo, sino ang nagsasuffer? Siya. Kagagawan nyo rin eh. Kung alam nyo pala na ganun ang mga utos niya, hindi porke presidente siya, hindi siya makikinig sa inyo. Natural makikinig yan. Oops, Mr. President, bawal yan. Yan, makakasuhan ka yan after ng iyong termino. Dapat, sinave nyo ang dating Pangulong Digong nyo. O, di ba? Sa mga ganyan, no, yung ginagawa niya, biro mo, crimes against humanity, ang daming inosenteng namatay that time. Alam nyo guys, isa rin sa sinisisi ko itong si Attorney Medialdea na ito eh. Wala akong nakikita dito na sasawayin niya yung dating Pangulo. Although hindi ko nakikita, pero bakit nakaganon? Bakit parang abusing power yung ginawa ng dating Pangulo? Nasaan po yung mga niya, mga ES niya? Saan yung mga abogado niya? Saan ba yung mga advisor niya? Ba't hindi siya sinaway? Di ba, real talk tayo? Yan ang aking nakikita, opinion ko po yan. Kaya yan, tuloy, sinong nakarma ngayon? Kayo. Siya ang nagsasuffer. Hindi kayo. Di ba? Alam nyo matanda na yung tao eh. Ngayon, kawawa talaga siya. Kung akong tanungin nyo, bilang kapwa ko, Filipino citizen, si dating Pangulong Digong, hindi ako makaduterte bilang isang Filipino citizen, sino ngayon na magsasuffer? Si Digong. Dahil din sa kapabayaan tong mga nakapaligid din sa kanya, hindi man lang sa sinita. Ayan. Di ba? Hindi, ako, guys, kung ako tanungin nyo, hindi magaling yung mga advisor ni dating Pangulong Digong. Hindi magaling yung dating advisor ni Digong. Sa totoo lang, mga careless din mga yan eh. Pabaya din ngayon, sino magsasuffer? Di yung poon nyo. So, anyway, dahil sa issue na ito guys, yung sagot ng ICC, no? Sabi po ng ABS-CBN, just in 53 minutes ago, sagutin natin itong mga DDS na ito. Ito yung sagot ng ICC, Just in, the ICC spokesperson clarified that former President Rodrigo Duterte is inside the Chibiningin detention facility and was admitted today only after completing medical checks. You see? Ayan na. The ICC emphasized this is a standard procedure. Social standard procedure to protect the health and well-being of the suspect. You see? Sino ang source? ABS-CBN. Ito. Ayan statement from ICC spokesperson Fadi El Abdallah. Yan. Duterte is under ICC custody at the ICC detention center in Chibiningin. Ayan. Ano bang pag-pronounce yan? He was admitted today following all medical checks. When a suspect arrives in ICC's custody, the court, as standard practice, takes measures to protect
the health and well-being of the suspect. The court will announce in due course the schedule for the initial appearance. We recall the importance of respecting the integrity of the judicial process. Ayan na. Sabi ng ABS-CBN at ito po ang statement from ICC spokesperson. Malinaw na mga DDS. Masyado kayong nagpapawa ay peke do sa mga post nyo para sabihin masama si Pangulong Marcos Jr. Lahat isisisi nyo. So, ibig sabihin guys, wala doon ang Pangulo. Kumbaga, nandoon dinala siya nga talaga sa ospital para sa kanyang check-up. Kumbaga, medical check. Ayan, no? Lalo na pag, yung pagdating nila doon, yun pala ang patakaran nila, no? Pagdating ng isang suspect, agarang dalhin sa ospital at i-check lahat ng kanyang kondisyon. Lalo na po ito si dating Pangulong Digong, matanda na po, no? So, I hope the ICC din naman, hindi siya pabayaan. For sure po yan, no? Although, hindi naman kasali ang doon, yung mga chaperon. Sabi nga ni Kitty, kawawa na yung papa niya, nag-iisa lang siya, walang nurse, walang mag-alaga. Maaari ba yun napabayaan siya ng Netherlands? Of course not, di ba? So yun guys, ang aking pinaka latest video sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.